Bugbog sarado po si Grandmaster Ali Reza sa kakatapos lang na FIDE Candidates 2024. Alam niyo na kung ano nangyari, di ba? Marami nagsasabi kinarma daw, pero second to the last, puro talo ang inabot. Pero alam niyo naman, of course, pag ganyan talunan, gustong-gusto makabawi niyan. Kaya naglaro po dito sa Title Tuesday Early Edition. Kalaban niya po si Grandmaster Magnus Carlsen round number 10. Pareho po silang 8 out of 9. Kung sino manalo dito, may chance pang mag-champion. Tingnan po natin kung ano ang nangyari. Tuloy-tuloy ba pagkakalat ni Alreza? Tingnan natin. Puti po si Alreza, siya po ay nag-ipor. Tinirahan naman siya ni Magnus ng Knight C6. Aba, kakaiba na naman. Yan po yung tinatawag na lang Nim Switch Defense. Ano bang idea niyan? Nag-develop lang ng light. Ngayon, makikiramdam po yan. Depende kung ano yung susunod na ititira ng white. Kung ikaw po ay nag-Knight F3, ang gagawin niyan, D6. Yung iba po, nag-E5 doon. Nagiging E4, E5. Pero si Magnus gusto niya talaga maging iba. Anyway, nag-D4 po yan. Control the center. Knight F6 develop. Nag-C3. And then E5 lang. Uy! Biglang lumaban sa gitna, no? Interesting yung approach ni Magnus dito. Gusto niya pong mapunta yan sa endgame. Ayan, pag napalit po yan kasi mapupunta yan sa endgame. Kaya ang ginawa, ay ayokong kainin yan. Bishop lang ako sa D3 develop. Tumira naman po ng Bishop G4. Nag-D5, inatake po yung kabayo na tumakbo sa B8. Tapos C4 lang. At lahat po yan ay linya pa rin. Pero lamang po talaga ang puti dito. Kasi pagdating sa space, ayan, kita nyo naman, no? Diba? Anyway, dito po nag-Knight BD7 si Magnus na sinagot ng Knight C3. And after Knight C3, eto na, Magnus Carlsen nawala na po sa libro. Kasi ang common tira, Knight C5, Bishop E7, Magnus nag-G6. Para saan? Dito po ilalagay yung Bishop. Ayan. So, nag-H3 lang po si Ali Reza. Alam nyo po ba na yung tira ng G6, ang kapangitan po niyan, pagkatira po ng H3, hindi ka maka-atras dahil may tulak. Kaya mapipilitan ka, capturein yan. Na kung saan, babawiin lang ng Reyna, of course. And then Magnus nag-H5 na kung saan, talaga lamang po dito ang puti. No? Kasi pero Bishop, lamang po sa space. Diba? Ang ginawa po niya, nag-castling lang Pagka-castling, Bishop H6, pinapalit yung Bishop, kinapture lang po yan, binawi ng Tore, and then Queen E3, walang threat, joke lang. Gusto pong kainin yung Tore, kaya tumakbo yan sa H8, sabay in F4. Ganda ng F4. Bakit? Bubuksan yung F-file. Kung titingnan nyo, yung king po ni Magnus nasa gitna. Yung Tori po ni Ali Reza may play na. Si Magnus wala pa. Kaya lamang daw po talaga dito ang puti. Anyway, kinapture po yan ni Magnus. Binawi ng Tori and then Knight E5. Yun nga lang, pagka Knight E5, tingnan nyo yung Knight sa E5. Paano mo papalayasin yan? Napakalakas niyan, di ba? Ang ginawa, nag-rook lang po sa F1 na okay lang naman, pero hindi yan yung best move. Ibalik ko lang po, just wanna check. Ang pinapatira po ng engine, Rook F2 for some reason. Siguro gusto papasukan yung Reyna. Anyway, balik na tayo doon. Ito kasi very typical move na gusto mo lang pong kumontrol ng open file, baterya Pero sinagot lang po yan ng Knight FD7. Ayan, si Magnus, puro number 1 engine move na bigla pinawalan. Ayan ganda ng talon, solid depensa dyan, kahit mag-iikot-ikot pa to, kahit makapat dyan, papalit pa rin. Bad Bishop pa naging dating ng Bishop sa D3, no? Anyway, ang ginawa, nag-Bishop E2. Pagka Bishop E2, nag-A6 lang si Magnus, napakakunat na tira. I'm not sure exactly kung anong plano niya. Pine-prevent niya lang ba itong talon or gusto niya ba mag-ganon? Tingnan po natin. Ang ginawa po kasi niyan, binipor pagka B4, Queen E7 lang. Nag-Queen D4. Alam nyo kung anong threat? Salbahe. Kakainin po ito. Pag kinapture mo ng Reyna, capture, may capture doon. Pag kinapture mo ng Knight. Ayun. Kaya, nag-Rook G8 si Magnus. Pagka Rook G8 po, tumira naman ng Rook F2 lang. Umatras yung Tore. Bakit kaya? Hindi ako sigurado, pero pagka King F8, nag-Knight D1 lang. Para saan yung Rook F2? Alam ko na, para yung G5 po, hindi matempuhan kasi makaka-G4. At least ngayon, pag nag-G5, automatic babagsak. Yun siguro, no? Hindi pa ako sigurado, pero mukhang yun Anyway, Magnus, walang play,
nag-A5 na lang para naman magamit yung tore na dinipensahan lang ng A3, kinapture yung Magnus yung B4, binawi po ng pawn and then rook A4, ayun, nagamit na. Pumapasok na yung tore pero according sa engine, this is still winning for the side of white pero pagdating sa oras, slightly up naman itong si Magnus with 1 minute and 36 seconds samantalang 1 minute and 10 seconds na lang. Ito pong si Alireza, teka lang, pamangkin ko kumakain dito. Say hi, sabi. Nasa tabi ko siya eh. Oh, say hi. Dami bata dito ngayon eh. Mapamangin ko dito. Balik na po tayo. Ang ginawa po niya, nag-queen B2 para depensahan yung B4 na tinirahan ng rook A8. Bumalik lang, umayos na. Bakit siya bumalik? Di ako sure. Baka naalangan siya sa ganun. Tapos ganun, no? Anyway, nag-knight C3 pa rin. Pagka C3, nag-rook E8, lumipat sa e-file. Eto, gustong pressure niya. Kaso, pagka knight B5 na mali pa nga, do lamang pa rin, medyo maalangan ka dito. Napilitan po yan mag C6 eh. Mali din, ang pinapatira C5 for some reason. Pero ang C6, sinisipa po yung kabayo. Yun nga lang, meron po pala yan, knight D4, babalik lang. Tapos may ganun. Ang ginawa, knight C7 na okay din naman. Kaso pagka rook C8, knight E6, ayan, king E8, and then knight D4, medyo humaba. Tapos yung tore, napunta pa sa C-file, medyo open, di ba? So, mas maganda, knight D4 immediately, tapos ganun. Anyway, after po ng knight D4, tumira po ng C5, ito pong si Magnus. Na kinapture po yan ng pawn. Binawi ng kabayo, ayan, no? Medyo okay nang tingnan yung knight, eh. Ang problema na lang yung king hindi safe, eh. Sana nandito man lang siya, no? Baka ibang istorya na yun. Kaso, eto, hindi safe yung king, hindi connected yung tore, malakas yung tore pressure po sa F7. At ang ginawa po ni Alireza, nag-rook lang po sa may F4 to defend that pawn on E4. Nag-king F8 naman yan, and then knight B5 lang. Pinipressure yung D6, no? Sinagot po yan ng rook D8 na sinundan ng queen D4. Pagka queen D4, nag-rook D7. Kunat lang, walang magawa din si Magnus eh. Nag-rook F6 naman. Talagang pinipressure po ito, no? Maaari din po ata later on gumanito yan. I'm not sure, no? Pero dito po, tumira ng B6 si Magnus na sinagot ng Queen E3. Ayan na nga, kaya umalis yun eh. Pwedeng chumek dito paloob eh. Pero okay lang daw kasi may rook G7. Kaso, ang tinira ni Magnus, mali. Siguro na panic na konti. 40 seconds na lang. Nag-king G7. Bakit po mali yung king G7? Kasi may tirang matindi na hindi nakita ni Alireza, wala kasing oras. Ito po yung bishop takes H5. Tumataginting. Kasi pag kinapture mo, mate. Diba? So balik tayo doon, hindi nakita yan eh. Ang ginawa, nag-rook lang po sa F2. Pagka rook F2, nag-rook E8. And then nag-knight D4. Ba't yung matras yung tore, no? Kasi kakainin. And then, nag-king H7 yan, na sinagot ng knight C6 lang. Mali pa nga do. Pero actually, lamang pa rin daw po ng konti ang puti, So, kinapture po yan, binawi po yan ng pawn. And then, nag-rook C7. Bakit daw po lamang? Kasi meron pong rook F7. Ayun. Pagka rook F7, kinapture po yan, binawi po ng tore, rook takes. So, ang ending, 2 rooks for a queen. Ang problema, yung pass pawn. Kaya, ang ginawa po ni Alireza, nag-queen D4, pressure ito para masuportahan din. At mukhang hindi po madepensahan, basta-basta yung pawn na yan. Ang tinira na lang niyan, rook C7, which is not the best move. Though, balik ko lang natin, kahit po itira yung best move, which is rook E6, talo pa rin dahil titirahan lang daw po yan ng queen B2. Eto naman yung kakainin and then maitutulak. Okay? Yun yung best move pero talo pa rin. Anyway, ibalik natin. Ano ang ginawa ni Magnus? Nag-rook C7. At pagka rook C7 ni Magnus, 19 seconds siya, 10 seconds na lang si Alireza. Nag-queen takes D6, pero rook lang sa C8. Babagsak na yung pawn. Tumira po ng E5, tinulak. Rook takes C6, queen E7 check. Tumakbo sa H6, nag-H4 lang. Ayun, wala nang oras, 6 seconds, 21 seconds, no? Anyway, pagka H4, nag-rook lang sa E6. Good move. Inaatake yung Reyna, may pressure pa sa E5 pero chumek po yan sa may G5, tumakbo sa H7, nag-bishop F3, gusto po siguro dito para po may pressure, may tulak yung pawn, nag-rook lang po sa E8, tapos bishop D5 pa rin. Binigay yung E5 na kinapture ni Magnus.
Pagka-capture na Queen F6 lang. At according sa engine, close to equal. Pero may konting lamang ang puti dahil may mga ganong idea, di ba? May mga pressure sa G6. Ang tinira, nag-rook F5. Pagka-rook F5, nag-queen takes B6 lang. Ay, kinain yung pawn. And then dito, tingnan nyo oras, 5 seconds, 7 seconds, nag-rook C8 to defend the pawn na mali. Dahil pagkatira ng queen D6 lang, ayan, may pagka-semi sugswang. Hindi makagalaw yan dahil laging may check bagsak tore. May check din po dito na paparating. Hindi makagalaw tong tore basta-basta din, no? Saan kasi pupunta? Ano mo pwedeng gawin? Let's say po, no, bumalik. Queen E7 yan eh. Saan pupunta? Pag nag-king ka dito, bishop F7, angat. Actually, even king H8, bishop F7 pa rin, queen F6 threat. Ganun ang mangyayari. Talagang hirap na. Pero walang oras kasi. Tingnan nyo, less than 5 minutes, 5 seconds sila pareho. Ang ginawa ng king H6 si Magnus, tinirahan ng queen E7 pa rin. Pagka queen E7, nag-knight D3, ayun, bumigay. Dahil may check. At pagkaharang, badabim, naparesign. Bagsak ng kabayo eh. Anong gagawin mo? Hindi mo madepensa, nakapin. At dahil doon, panalo si Alireza kay Magnus. Pagkatapos magkalat sa candidates, tinalo yung GOAT. Hindi, blitz lang naman kasi ito eh. Pero kahit na, iba pa rin yung tinatalo mo si Magnus eh. Medyo alat si Magnus sa Title Tuesday. Tinalo ni Martinez sa late, tinalo sa early ni Alireza. Excited ako actually this coming May. May tournament sila. Alam ko, may Meltwater eh. Magnus nandun. And I think even Wesley nandun. Anyway, marami pong salamat sa inyong panonood. Muli ito po ang Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muli po natin magkikita. Sabi, say hi. Lapit na kayo dito. Ano? Kasi mga pamangkin ko nandito eh. Say hi. Hi. Alright. Bye-bye. Ang kulit ng mga bata, pumapasok eh. Akit. Okay po, God bless. Thank you sa support. That little mouse, 'cause I'm an albatross.